Ito nga pala yung ginawa namin sa maghapon mga amigo. Buti na lang natapos ng maayos. Medyo maselan nga itong gawin dahil bagong tayong building. At ito naman yung design niya sa loob. At pagkatapos nga namin, napaaga yung uwi namin dahil maulan ngayong hapon. Kaya sa mga kababayan ko dyan, doble ingat tayo sa pag-uwi. Lalong-lalo na sa mga nagmamaneho dahil madulas nga yung daan. At mahigit 1 linggo na nga itong umuulan. At sa mga bago lang pala nakapanood ng mga video ko, ako nga pala si Maxiras. Mahigit 1 taon na ako dito sa Japan pero ganito pa rin yung sistema ng paghawak ko ng cellphone. Kung alam nyo lang, patago yung paghawak ko ng cellphone kasi nga naiilang ako sa driver namin. Nakaupo nga pala ako sa transit at yun nga yung sistema dito sa Japan. Pagkatabi mo yung driver, huwag kang mag-cellphone kasi awkward sa kanila. At lalong-lalo na huwag kang umupo sa likod dahil mapagkamalan silang taxi driver. Based naman sa experience ko, kaya hindi rin ako nagse-cellphone pag nakaupo ako sa harap dahil napakadelikado pag bigla na lang kayong nabangga dahil minsan nga sa kanila ay nakakatulog dahil pagod nga sa trabaho. May isang beses nga nagulat na lang kami kasi biglang pumreno yung driver namin at pilit niyang iniwasan yung sasakyan nasa harap, iyan layo-layo pa naman, nakatulog pala siya. Kaya akala niya mababangga na kami. Buti na nga lang, pagka-uwi namin, tumila na yung ulan. Napadaan nga pala ako dito sa may supermarket malapit sa kaisya namin. At namili na rin ako ng mga kailanganin ko. At ito nga pala yung mga presyo ng mga gulay nila dito. Medyo tumaas nga yun yung mga presyo ng mga gulay dito. Nung isang buwan nga ay nag-ikot-ikot kami sa mga supermarket, wala talaga kaming nabiling bawang. Nagkaubusan na yata. At ito nga yung presyo ng ampalaya na dito. 199. So napapansin nyo, medyo mataas din yung tax niya. Halos naman yata na nabibili dito, matataas yung tax. Pero kung meron kayo laging binibilan na supa, mas mainam na kumuha kayo ng points card kasi malaking tulong din yun. Para sa susunod na pagbili nyo, meron na kayong discount. Yung mga makukuha yung discount ay dun din kukunin sa mga naiipon yung points. At dito nga sa pinuntahan kong supermarket ay meron silang binibenta mga fresh pa na isda. At meron silang malaking hipon. At ito nga yung isa sa mga nagustuhan kong bilhin, yung pandawan. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog nito pero basta ang alam ko sa amin, pandawan ang tawag dyan. Medyo may kamahalan siya pero all goods naman kasi pwede mo siyang hati-hatiin. Ilang araw mo din siyang mauulam. At meron din silang mga nakaseparate dito na nakalagay sa styro. Halos naka-slice na lahat. Kaso nga lang, pag ganyan, mas mahal siya. At meron din silang pusit dito, 3 piraso lang, nasa 300 yen. At ito naman yung mga presyo na mga luya nila tsaka yung bawang. Pero kumpara dun sa binibilan ko sa isang supermarket, mas mura to dito. Kasi yung bawang na dito tag 89 lang, dun sa kabila tag 99. At hindi na nga ako nagtagal dahil konti lang naman yung binili ko. So tara, magbayad na tayo sa cashier. Napaka-convenient nga ng supermarket na to kasi paglabas mo mismo, meron ditong bus stop. Sa harap lang talaga mismo ng supermarket. At ito yung isa sa mga nagustuhan ko talaga sa Japan. Sobrang linis. Tapos ang tahimik pa. Wala ka masyadong naririnig dito ng mga busina ng sasakyan. So ito nga pala yung sopa na pinuntahan ko. Maraming salamat nga pala sa pagsama, amigo. Hanggang dito na lang. Diyan eh.